Senator Jinggoy Estrada sinita ng Viva Max dahil sa malalaswang palabas nito. Sa mga pelikulang pang-streaming platform ng kumpanya ay nababagay lamang sa mga porn sites. Are we normalizing porn? Ang mga ganitong klaseng pelikula ba ang magsasalba sa ating industriya? Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Binatikos ni Senator Jinggoy Estrada ang video streaming platform na Viva Max dahil sa umano'y hindi naangkop na content nito. Bago naging politiko, nasa entertainment industry na si Jinggoy at gumawa siya ng iba't ibang pelikula at palabas sa telebisyon. Isa pa rin sa kanyang pinagkakaabalahan ang show business ngayong senador na siya. Sa kanyang privilege speech sa sesyon ng plenaryo ng Senado, kinall out ni Jinggoy ang Viva Max dahil para sa kanya, ang streaming platform ay naglalabas ng content na hindi sumasalamin sa mga value ng Pilipino. Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na ang Viva Max ay inundating the digital space with films and shows filled with graphic, sexual, and exploitative material. Binigyang diin din niya na ang Pilipinas ay isang nation deeply rooted in moral values, family traditions, and respect for human dignity. Kahit na kinikilala niya na ang industriya ng entertainment ay may artistic freedom at creative expression, mahalaga din na mag-set ng mga boundaries. Sinabi rin ng senador na tinawag ng Movie and Television Review and Classification Board ang atensyon ng Viva Max ngunit hindi sumunod ang streaming platform. Sa isang ulat, sinabi ni MTRCB Chairperson Lala Soto na ang online curated content ay hindi papasok sa mandato ng MTRCB. Sa ngayon, anya, ito ang dahilan kung bakit sila nagpapasalamat na sinusuportahan ng Senado ang pag-amyenda sa MTRCB Charter para sa pagpapalawak ng kanilang saklaw. Sinabi rin ni Chair Soto na mayroon silang kaparehong pag-aalala na inihain ni Sen Jinggoy Estrada para protektahan ang mga manonood, lalo na ang mga bata sa digital age na ito. Mabigat sa kalooban ko, talakayin sa plenaryong ito ang hindi mga kanais-nais at hindi katanggap-tanggap na nangyayari sa industriyang malapit sa aking puso at bahagi rin ako ang industriya ng pelikulang Pilipino. Ngunit sa pagkakataon ito, I rise today to express my deepest concern and strongest condemnation over the proliferation of and easy access to vulgar, explicit, and pornographic content on streaming platforms, particularly on Viva Max. The Philippines is a nation deeply rooted in moral values, family traditions, and respect for human dignity. However, these principles are being challenged by platforms that prioritize profit over social responsibility. Viva Max, a subscription-based popular streaming service, has gained attention not for its meaningful and family-oriented content, but for inundating the digital space with films and shows filled with graphic, sexual, and exploitative material. While I acknowledge the importance of artistic freedom and creative expression, these should come with boundaries, especially when they begin to undermine our society's moral fabric. This situation is even more concerning because many of these materials are easily accessible and may target younger audiences who are more susceptible to influence. Buong pagmamalaking inanunsyo ng kumpanyang Viva Max na pumalo na sa 12 milyon ang kanilang subscribers as of October 10 of 2024. Bagamat may mga comedy, drama, romance, horror movies at concerts na mapapanood sa ilalim ng rebranded na streaming platform ng Viva Communications Incorporated na kilala na ngayon na VMX, ang unang bubungad sa subscriber ay ang tinatawag nilang sexy contents. A subscriber can gain access to their platform for 169 to 499 pesos per month. Article 201 of the revised Penal Code prohibits the distribution
exhibition, or sale of content deemed immoral, obscene, or indecent, covering literature, films, music, artworks, performances, plays, scenes, acts, and shows. Ginong Pangulo, malinaw pong batas. Malinaw na nakasaad sa batas na pinagbabawal ang pagpapalabas ng anumang malaswa at mahalay na material na maaaring magdulot ng pagkasira ng moralidad ng publiko. Nauna nang tinawag ng pansin ng MTRCB ang Viva Max, bunsod na rin ng mga reklamong natanggap ng ahensya sa malalaswang ipinalalabas dito. Sa isang nilagdaang kasunduan o Memorandum of Agreement noong Enero na nakarang taon, nangako ang Viva Max na mag-self-regulate. Viva Max committed to ensure that the content on its platforms are aligned with contemporary Filipino cultural values, not objectionable for being immoral, indecent, contrary to law and or good customs, injurious to the prestige of the Republic or its people, or with a dangerous tendency to encourage the commission of violence or of a wrong or crime. Ngunit, tila hindi tumutupad ang Viva Max sa kasunduang ito dahil sa isang monitoring na isinagawa ng MTRCB. Lumalabas na mga pelikulang pang-streaming platform ng kumpanya ay nababagay lamang sa mga porn sites. Mr. President, are we normalizing porn on streaming platform now? Ang mga ganitong klaseng pelikula ba ang magsasalba sa ating industriya, sa industriya ng pelikulang Pilipino? Bilang kasangga ng mga taga-industriya, kaisa nila ako sa pagtataguyod at pagnanais na mapasigla muli ang naghihingalong pelikulang Pilipino. Hindi ko pinapalampas na hindi bigyan ng pagkilala ng Senado ang mga pelikulang pinaralanganan ng mga international award-giving bodies. Ito ay paraan ko upang mahikayat pa ang pagiging malikain at linangin ang talento ng ating mga kababayan. Hindi po ito usapin ng censorship, kundi ng proteksyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na laban sa mga ganitong klase ng content online na sumisira sa kanilang moralidad at pananaw sa buhay. Wala po ako nakikitang redeeming values na mapupulot ang mga manonood, kundi ang pagsilbihan, ang mga tumatangkilik ng kalaswaan, kawalan ng respeto sa dignidad ng tao at pagkakitaan ang ganitong klase ng pelikulang ipinalalabas sa streaming platform. Mr. President, ang binabayad lang po sa mga artistang gumaganap dyan sa Viva Max, lalong-lalo na po yung mga kababaihan, ay balita ko, umigit kumulang lang ng 15,000 pesos per day. Paghuhubad ka na kung ano-ano pa gagawa sa iyo ng direktor. They are exploiting our women, Mr. President. The normalization of such content erodes the fundamental principles of respect, decency, and empathy, which are essential for individual well-being and social cohesion. As consumers of digital content, we must be vigilant and discerning about what we watch and share. Content creators must likewise recognize their responsibility in shaping public discourse and cultural norms. Bago po ako magtapos, tulad nga ng sinabi ko kanina, 15,000 lamang po ang binabayad kapalit ng pagbilad ng kanilang katawan sa harap ng kamera. 15,000 pesos kada araw, at sa loob ng 2 araw ay makakagawa na sila ng isang full-length movie para sa streaming platform. Kaya hindi nakakapagtaka
na madali silang makapag-produce ng ganitong klase sa loob ng maiksing panahon. Muli, Ginoong Pangulo, nais ko na bigyan na din na sa pagtayo ko dito, sa plenaryong ito, sa usaping ito, hindi ko hinahadlangan ang pagiging malikhain ng mga alagad ng sining. Naninindigan ako upang bigyan ng wakas ang ganitong uri ng kabuktutan sa ngalan ng ating mga kabataan, pamilyang Pilipino at ng ating inang bayan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.